considered na sila as public utility vehicles, then mag-a-apply naman po yung atin pong provision dun sa mga public utility vehicles na yellow plate na po sila. Yung pong buong plaka ay kulay yellow na po, pati background. Sir, yung pong color-coded na mga plate number ng motorsiklo, ano ang color-coded? Anong parte ang may kulay? Meron po siyang isang linya sa taas, Manong Ted. Meron pong nasa taas, meron din pong nasa baba. For instance po, dito po sa NTR, based on the IRR issued in 2019, puti lang po ang NTR. So, wala pong linya. Ang Region 4A po, violet po sa taas. May linya po sa taas na violet. Region 1, Region 2, pula po na nasa taas din. Tapos sa Visayas, meron naman po yung red nasa baba. Malalaman din po doon. Opo. Paano po yung mga motorsiklong ginagamit sa hanap buhay? Ganon din po. Yung pong yellow plate, Manong Ted, ang ibig niyo pong sabihin? Yung joyride, yung angkas, yung ginagamit po bilang bahagi ng TNVS. Yun po, yun naman po sa TNVS, similar pa rin po yung plate nila kasi nasa pilot study pa lang naman po sila. But if maisabatas po or mag-issue po ng isuan na considered na sila as public utility vehicles, then mag-a-apply naman po yung atin pong provision dun sa mga public utility vehicles na yellow plate na po sila. Yung pong buong plaka ay kulay yellow na po, pati background. Opo. Sige, kailan kayo magpapatupad nitong provision ng batas tungkol doon sa panguhuli na sa mga nagmamaneho ng motorsiklo na wala pang readable number plate o kaya po yung mga nakalagay na mga plate number po ay kung ano-ano lang? Ito po, Manong Ted, as stated po dun sa transitory provision, after June 30, 2026 po, Manong Ted. So after June 30 next year pa, and then yan po sinasabi na dapat wala na kayong backlog. Tama po, Manong Ted. Wala pa nakalagay dito na kapag ang LTO hindi makakomply, kukulong kayo? Hindi, joke lang po. Wala po, Manong Ted. Natuwa siya. Na kayo naman na magmumulta. Wala, ano? Wala po, Manong Ted, wala po. Pero sigurado po ay kami po ay mapapatawag po sa Congress hearing, Senate hearing, considering po that the original deadline in the old law was March 2019 po. Yes. Ayun na-adjust naman po ito. There was a debate po dito whether they will implement December 31, 2025. Pero ito po ang nailabas nga po ay June 30, 2026. Opo. Which is more than 1 year po, which is sufficient time for us po to produce all the backlog. Yes, sir. Opo. Pero ito nga po, ang sinasabi po dito, yung mga motorsiklo, na yung mga plates po ay hindi pa in conformity dito po sa kasalukuyang batas, maaari po silang makapag-apply ng makapag-apply nga ng bagong readable plates not later than December 31, 2025. Ano po ito? So kung yung mga lumang motorsiklo na luma pa yung plate, dapat makapag-apply ka na ng bago. Ganun po yun? Opo, Manong Ted. In-implement naman po natin ito, Manong Ted, kapag po ang isang motorsiklo ay nag-apply po ng nag-renew po ng rehistro, makikita po natin sa LTO, meron pa po siya nung mas maliit na 7 characters po. Nag-a-apply po, ina-apply na po natin agad yon ng issuance of new plate para po maibigay po namin yung kanya pong plate na in conformity po dito sa batas. Sige po. So, klaro na yan. Abangan po namin ito, attorney, itong yung bagong AO na ito at ito nga pong inyong sinasabi, na batas na ito po ay prospective, Doon po sa kaisipan lamang na baka ito retroactive considering na binabaan yung multa. Pero kung sinasabi ito prospective, so yung mga una na mga nakapagbenta, nag-transfer ng ownership ng wala hong LTO registration, hindi na napaalam sa LTO, 20 mil pa rin ang multa nun. Hindi naman po, it was never implemented naman po yung ating pong AO, Manong Ted. Then nung time na deadline na sinet natin doon sa AO na dumating, isinuspend po natin. Okay, sige po. So salamat na marami, attorney, sa inyo pong paliwanag po sa aming programa. Ito po yung napaka-importante para ho natin maiklaro, napaka-importanteng isyong ito. Salamat po, Manong Ted. If you may allow lang po, meron po tayong inulunsad po sa LTO para po matrack na po ng ating pong mga motor vehicle owners and motorcycle owners ang kanilang mga plaka.
ltotracker.com po para po makita po. Kasi ang nagiging problema po kasi talaga namin, Manong Ted, yung pong distribution ng ating pong mga na-produce na plaka. So meron na po tayong mga programa na nagpupunta po tayo sa mga LGU para po kunin yung mga wala pang plaka. Nagbabahay-bahay din po tayo. Pero we take advantage din po dito sa technology po natin. So at ating pong mga nakikinig na wala pa pong plaka ang motorsiklo or ang motor vehicle po, please visit lang po ltotracker.com para po makita natin kung nasaan na po yung plaka nyo at pwede nyo po yun i-pick up kung saan nyo po gusto or pwede nyo po yung ipadala. Okay, so ibig sabihin nito, yung pong mga meron ng available plates sa mga luma po na mga plates, matagal na nagbayad, ngayon po available na yung plate, maaari nyo po itong makuha na sa mga LTO offices doon po sa sinasabi yung tracker na iyan. Ano pong paraan po, attorney? Punta lang po kayo sa ltotracker.com po. Tapos i-insert nyo lang po doon yung inyong plate number, makikita po kung nasaan po ang inyong mga plaka. Opo. Ito po din para doon sa mga baka matagal lang na ibenta yung sasakyan, iba na may-ari at yung plate number nila kulay berde pa rin. The LTO Tracker is an initiative of the Land Transportation Office designed to make it easier and more convenient for the public to check the status of their plates, whether for new registered vehicles, replacement plates, or motorcycle plates that have not yet been released. To track your plate, simply visit www.ltotracker.com. Sa homepage, may makikita sila dalawang option dito. Una is yung driver's license and the other one is yung plate number. So pindutin lang nila yung plate number and then enter the required information such as your plate number or MV file number at any other details requested. Doon nyo agad malalaman kung nasaan ang inyong plaka at kung available na ito for claiming. If the system indicates that your plate is ready for release at the LTO Central Office, pwede nyo either schedule an appointment for pickup or opt to have it delivered via courier. Through this system, layunin namin gawing mas mabilis, transparent at hassle-free ang proseso ng plate release para sa lahat ng motorista. Hanggang ngayon ba ay wala pa rin kayong plaka? Huwag mag-alala! Narito na ang bagong labas sa LTO Tracker. Isang makabagong all-in platform na layunin gawing mas mabilis, transparent at accessible ang proseso ng pag-check at pagkuha ng license plates. Narito ang mga hakbang kung paano ito gamitin. Una, buksan ang website. I-type ang www.ltotracker.com sa inyong browser. Pangalawa, i-check ang availability ng plate. I-click ang plate number tab. Ilagay ang inyong plate number o MV number. I-check ang box para sa privacy policy. At pindutin ang track and check availability. Pangatlo, alamin ang status ng iyong plaka. Makikita dito kung ang inyong plaka ay naipadala na sa district office, ready for pickup, or available na for delivery. Para sa plate delivery, i-click ang Deliver My Plate. Puna ng mga kinakailangang detalye, pumili ng preferred courier, ilagay ang inyong complete delivery address, i-upload ang valid ID, certificate of registration, o iba pang supporting documents. Kapag kumpleto na, i-click ang Continue to Checkout. Pagtapos magbayad, i-click ang View Payment Details upang makita ang transaction summary. Para naman sa plate pickup, i-click ang Set Appointment. Pumili ng available date at ilagay ang mga hinihinging detalye. I-click ang Book Appointment at hintayin lumabas ang QR code. Ang QR code ang inyong ipapakita sa mismong araw ng pagpunta sa LTO. Kung lumabas na hindi pa registered ang inyong plate, may lalabas na form at punan lamang ang mga kinakailangan detalye. I-click ang Submit and Continue para ma-register ang inyong plaka. Ang LTO Tracker ay bahagi ng patuloy na inisyatiba ng LTO na gawing mas epesyente at makabago ang serbisyo sa publiko. Inaanyayahan namin na lahat ng motorista na gamitin ang platform na ito para sa mas maginhawang pagproseso ng inyong mga plaka. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang pinakamalapit na tanggapan ng LTO sa inyong lugar o mag-message lamang sa Action the Spot at sa mga social media accounts ng Land Transportation Office.